Magandang araw kapamilya, nagbabaga ang mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A2Z, GPTV at All TV2. Mga impormasyong mahalaga live din sa YouTube at TikTok, no more no less, sa tinang TV Patrol Express. Sa ating mga nagbabagang balita, sospek sa brutal na pagpatay sa isang batang lalaki sa San Pablo City, Laguna, pinakawalan. Ang mga detalye ng balitang yan, ibibigay namin sa inyo maya-maya lamang. Kaya tumutok po dito sa TV Patrol Express. Samantala, naghain ng non-guilty plea ang kontraktor na si Sara Diskaya at siyam na kapwa-akusado sa mga kasong malversation of public funds at mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Binasahan sila ng sakdal sa Lapu-Lapu City RTC Branch 27 ngayong Martes sa gitna ng mahigpit na seguridad na inaatupad ng Bureau of Jail Management of Penology. Kaugnay ito ng 96.5 million pesos na halaga ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Bukod kay Diskaya, sumalang sa arraignment si Roma Rimando, ang presidente ng St. Timothy Construction Corporation, na pag-aari ng mga Diskaya at 8 opisyal ng Davao Occidental District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways. Dalawang grupo ng kabataan ang nagrambulan sa harapan ng isang establishmento sa Surala, South Cotabato. Sa pool sa video, panoorin po natin ang palitan ng mga suntok ng magkabilang panig sa barangay Libertad pasado alas 10 ng gabi. Ayon sa uploader ng video, hindi nila alam ang pinagmulan ng away pero pare-pareho umanong nakainom ang mga sangkot. Maya-maya naawat din ang dalawang grupo, kanya-kanya lang sakay sa mga motorsiklo at nilisan ang lugar. Ayon naman sa Surala PNP, walang nag-report sa kanila ng insidente pero bukas sa kanilang tanggapan para maayos ang gulo ng mga nagsapakang kabataan. Timbog ang lalaking nang molestya umano ng nooy 15 anyos na kakilalang babae sa Marikina City. Ayon sa pulisya, parehong grade 10 students noon ang suspect at biktima. Nanghiram ng cycling shorts ang menor de edad na biktima sa suspect pero nawala umano ito. Pinapunta umano siya ng suspect sa sementeryo sa Barangay Santa Elena at doon minolest siya noong May 8, 2024. Naulit umano ito noong May 17 sa sementeryo naman sa Barangay Tanyong. Dito na nagsumbong ang biktima sa kanyang magulang. Naaresto ang suspect nito lang Lunes. Itinanggi niya ang minolestya niya ang biktima at sinabing naging magkasintahan sila noon. Ang biktima umano ang nag-aya sa kanya sa sementeryo dahil ipakikilala umano siya sa kanyang yumaong lola. Nasa kustudiya ngayon ng Marikina Police ang suspect na nahaharap sa kasong acts of lasciviousness. Arestado sa isang bahay sa Greater Lagro, Quezon City ang 7 individual na sangkot umano sa robbery hold-up sa Nueva Ecija. Naaktuhan ng mga operatiba ng Quezon City Police District ang grupo na tinitibag ang tinangay na vault mula sa niloobang convenience store sa Barangay Dampolan sa Jaén, Nueva Ecija. Noong Lunes po yan ng madaling araw. Bukod sa vault, may mga alak, sigarilyo at pera ring ninakaw ang mga sospek. Na-recover sa operasyon ng isang shotgun, baril, mga bala at hinihinalang shabu. Sa investigasyon, sangkot din ang grupo sa panloloob ng mga gasolinahan sa Quezon City noong Enero 2. Itinanggi ng mga sospek na sangkot sila sa krimen. Dadalhin sila sa Jaén, Nueva Ecija habang maghahain din ng hiwalay na kasong robbery ang QCPD. Kaugnay naman ng ilang krimen sa lungsod. Umabot na sa 11 mga namatay sa pagguho ng gabundok na basura sa landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City noong Huwebes. Ito'y matapos kumpirmahin ng isang lokal na opisyal na may na-recover na bangkay ng babae ngayong Martes ng madaling araw. 25 ang nawawala pa rin at patuloy ang search and rescue operation sa lugar. Nanatili naman sa ospital ang 12 nasugatan sa insidente. Nag-issue ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources ng cease and desist order
laban sa pribadong operator ng landfill. Kinagigiliwan ngayon sa social media ang purol na si Buday na marunong magsayaw habang nakatayo sa kanyang dalawang likurang paa. Umabot na sa 3.5 million ang views at mahigit 130,000 ang reaction sa video ng 2 taong gulang na si Buday habang naka-costume. Kwento ng kanyang fur parent na si Bayan Patroller Marichu Bebero, 1 taon pa lang si Buday, natuto na itong maglakad gamit lang ang 2 paa. Natuto rin itong umikot-ikot na tila ballerina. May isa pang video na tinuturan ni Patroller si Buday kung paano umikot-ikot at sumayaw. Update lang po, 13 na ang mga na-recover na bangkay sa naganap na trash slide sa Binalio, Cebu City. Susunod, suspect sa brutal na pagpatay sa batang lalaki sa San Pablo City, Laguna, pinakawalan. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik po ang TV Patrol Express. Pinakawalan ng San Pablo City Police ang sospek sa brutal na pagpatay sa isang batang lalaki sa San Pablo City, Laguna, Martes ng gabi. Ayon sa PNP, iniutos ng City Prosecutor's Office na pakawalan ang lalaki dahil hindi umano sapat ang isinumiting ebidensya. Inatasan din silang mangalap ng dagdag na ebidensya laban sa sospek. Natagpo ang tadtad ng taga sa iba-ibang bahagi ng katawan ng biktima sa masukal na lugar malapit sa isang kuweba noong Biyernes. 2 testigo ang lumutang nitong linggo at itinuro ang sospek na siya umanong responsable sa karumal-dumal na krimen. Inaresto ng mga pulis ang lalaki pero aminado silang hindi pa nare-recover ang itak na ginamit sa pagpatay sa bata at ang dugo ang damit na sinasabing suot ng salarin. Itinanggi ng sospek ang paratang. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Wagi ang isang PhilAm health worker sa American TV show na Celebrity Name That Tune. Inuwi ng occupational therapist na si Paul Literal ang $39,000 o nasa 2.3 million pesos sa finale episode ng programa. Hindi inakala ni Literal na magkakaroon siya ng oportunidad na makasali sa palabas. Sumikat din ito sa Pilipinas noong mga dekada 70 at 80. Aniya, nakikinood lang siya ng naturang programa sa kanilang kapitbahay noong bata pa siya. Noong nasa Pilipinas, nakasali rin siya sa kapamilya game show na Game Ka Na Ba? Ayon kay Paul, malaking blessing ang premyo lalo't dumaan sa pagsubok ang kanyang pamilya noong nakaraang taon matapos ma-diagnose ang kanyang asawang may breast cancer. Ikwinento ng aktres at host na si Carla Estrada sa kanyang dating co-host na si Melay Cantiveros ang pinagdaanan ng kanilang pamilya kasunod ng hiwalayan ng kanyang anak na si Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo. Sa bagong episode ng digital talk show ni Melay na One-on-One, sinabi ni Carla na pagpapakumbaba at pagtanggap ang naging susi sa maayos na hiwalayan ng dalawa. Ayon kay Carla, siya ang unang sinabihan ni Daniel tungkol sa breakup. Payo niya sa anak, nangyayari talaga ang mga ganitong sitwasyon. Bilang respeto sa pamilya Bernardo, pinili na lang din nilang manahimik para hindi umingay pa ang issue. Tinapos ni Daniel at Kath ang kanilang 11 taong relasyon noong Nobyembre 2023. Hindi natuloy ang nakatakda ng procedure ngayong linggo ng host-actress na si Kris Aquino dahil sa alta presyon. Ibinahagi ito ni Kris sa kanyang Instagram story na may larawan ng IV fluid. Hindi sinabi ni Kris kung anong klaseng procedure ang dapat niya sanang pagdaanan, pero hindi aniya siya makatulog dahil sa kaba. Overwhelmed din ang puso niya. Dalangin niya ngayon ay kapayapaan.
Patuloy na nilalabanan ni Chris ang ilang uri ng autoimmune diseases. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Welcome back. Ang tagal mong nawala. First time Welcome ulit back natin nagsama. also. Tagal mong Palitan pa nawala. tayo ng ubo ngayon. Ay, di wala nagsama talaga. Mag-ingat po kayo, Ingat mga po kapamilya. Uso po ang sakit. Parang hindi na ako sanay dito sa Pilipinas. Wow. Ilang linggo lang nawala. Uy, Hello po ulit. parang isang buwan ka rin nawala. Oh, hindi naman. Mga 3 weeks. O paano? Ingat po mga kapamilya sa mga uuwi. Hello po sa mga bumabiyahe. At iyan naman nagbabagang balita. Huwag pong kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Denise Densay. Mga kapamilya, bukod po sa YouTube at TikTok, napapanood na rin ng live ang TV Patrol Express sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV2. Pwede rin pong iscan ang QR code sa inyong mga screen para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan ng mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po, si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.